on your fucking head. Drop it out for one like you said. Good evening mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, yung bagong unit na i-share ko sa inyo is DA17W Automatic 4x2 Straight-Matic Turbo Engine. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan, details and price ng ating unit. Ayan, so DA17W Automatic 4x2 Straight-Matic po siya and turbo. So napakaganda po ng ating 17W mga boss. Yung kulay niya is chocolate brown. So order po ito ng ating buyer na si Sir Maiso from Tacloban City. Ayan, so sa Visayas po natin ito i-deliver mga boss. And ayun, isa-isahin natin kung anong meron sa unit and kung ano po yung mga features ng DA17W. So pag sinabi po nating DA17W mga boss, yung W is meaning po nun wagon. So pag sinabi po nating wagon, automatically yung kanyang headlight po ng mga 17W is 3 layers. And then eto mga boss, meron po siyang chrome garnish. Original po ito, hindi po yung nilalagay natin na chrome. Although same lang naman sila ng forma, but ito original po ito from Japan. So dalawa po yung kanyang garnish, meron sa taas and meron sa baba. And syempre yung ating mga 17W mga boss is meron po siyang original po na fog lamp. Ayan, so hindi po ito fabricated, original po ito. So yung frame po ng ating fog lamp mga boss is meron po siyang chrome na nakapaligid. Ayan, so napakaganda po. And ganito din po yung design ng kanyang tawag niyan. Sorry, ano ba tawag niyan? Grills ng kanyang bumper. Ayan. So yung 3 layers natin mga boss, ganito po yung design niya. Ito po yung kanyang park light, signal light. So wala na pong fender light yung ating mga 17 kasi yung design niya is meron na po siyang signal light dito. And nakikita naman dito sa gilid yung ating signal light. So no need na po yung ating fender light. So ito po yung kanyang low and ito din po yung kanyang high beam. Ayan, so separate po sila ng bulb. So hindi po ito double contact, single contact lang po ito since separate po yung kanyang high. So napakaganda po ng headlight ng 17W. So although itong headlight naman ng 17W, kasya naman sa mga 17V, same lang po sila ng size. But napakahirap pong hanapin and kung meron naman, sobrang mahal. So kung nagbabalak kayo na umorder ng 17V and then mag-a-add tayo ng ganito, huwag nyo na lang pong balakin kasi sobrang mahal po ng headlight na ito. Kaya wala po masyadong gumagawa na mag-convert ng headlight ng from 17V gagawing headlight ng 17W na 3 layers kasi sobrang mahal po. So syempre pagka 17W mga boss, all power po siya. Power window yung harap and likod, power mirror. Meron din po itong power slide but single slide lang po. So pagka single slide mga boss, andun po sa driver side yung kanyang power slide or auto slide. So high roof edition po ito mga boss. Ito po yung high roof. High roof, kasalungat po sila ng low roof. So for me mga boss, mas maganda talaga yung high roof. Mas premium po yung kanyang pormahan. Mas mahal yung kanyang pormahan and mas social para sa akin. So depende naman. So pag trip nyo naman ng low roof, masusunod naman lahat basta made to order. So ito po yung interior ng 17W. Una-una, ito po yung kanyang door pads, switch ng power window, harap, likod, lock ng ating mga power window switch kung sakali meron tayong mga batang kasama, switch ng ating power mirror, and syempre auto tilt and auto fold po yung ating unit. So 17W mga boss, iba po yung kanyang steering wheel. Ito po yung original na steering wheel ng 17W. Meron po siyang switch dito. And syempre yung ating panel gauge kapag ka 17W Straight-Matic Turbo, same po sila ng panel gauge ng mga 17V na Straight-Matic Turbo. Ayan, so napakaganda po ng panel gauge, napakasosyal, napakaganda talaga tingnan and napakalamig sa mata. Ayan. So syempre, ito po yung ating excuse me, ito po yung ating shifter. Ayan. So hindi po ito Tiptronic. For me mga boss, mas maganda yung rides ng Straight-Matic kung ikukumpara natin sa Tiptronic.
sobrang layo po ng rides nila, hindi mo ma-feel yung shifting compared natin kay Tiptronic. So yun po yung advantage ng ating Straightmatic. So disadvantage mga boss, si Straightmatic is may kalakasan konti ng gas consumption kung ikukumpara natin sa mga Tiptronic. Kaya mas saleable pa rin yung ating mga Tiptronic kasi nga yun yung tumatak sa ating mga buyer. Mas matipid yung Tiptronic. And syempre useful din yung Tiptronic kasi nga pwede natin gawing manual. So plus minus po yun kasi nga Tiptronic. But for me lang mga boss, konting-konti lang naman yung difference ng gas consumption nila. So kung nangingibabaw sa atin yung comfy ng driving, go for Straightmatic. And syempre mas mahal yung Straightmatic mga boss, mapa-turbo or non-turbo. So meron din palang Straightmatic na non-turbo but bihira. So ayun, yung switch naman ng aircon is digital na po siya, puro pindot-pindot compared natin doon sa mga 17V na para siyang gas stove type. So gas stove type po yung tawag namin dito. So parang manual. Actually manual talaga yun eh. So ito naman yan. Meron siyang thermostat. So sobrang laki ng difference ni 17W kay 17V. So dashboard wala namang pinagkaiba. Yun, may mga konti lang from shifter dito sa ating switch. And syempre mga boss, converted pa rin to from right to left. Wala po tayong kino-convert dito na hindi wala po tayong kino-convert dito na units na hindi po kino-convert yung ating shifter. So kasama na po ito sa package. Meron din namang ibang nagbi-build dito sa atin na hindi nila kino-convert. So I don't know ano yung reason bakit hindi nila kino-convert, but dito sa KMJL Surplus Trading kasama po yan. Converted po dapat yung ating shifter para po mas comfy po tayo sa ating driving. Ayan. So converted po ito using secondary gearbox or yung tawag natin dito sa Davao na baki-baki. So wala po tayong conversion dito sa atin na walang ginagamitan ng secondary gearbox. Ayan. Ayan. So meron din tayong nilagay na water temperature gauge. Napaka-useful po ng ating temperature gauge. So simula nung sinishare ko yung ating water temperature gauge, halos wala na po tayong nilalabas dito na mga made to order na walang nilalagay na water temperature gauge. So lahat po ng kliyente natin is nagpapa-add talaga ng water temperature gauge. So meron din po tayo mga basic finish na wala talagang accessories kahit isa, but merong water temperature gauge. So mawala na po lahat, wag lang po itong ating water temperature gauge. Ayan, so meron din po itong touchscreen stereo with backing camera or reverse camera, but hindi po ito Android. Pero ayun, meron siyang Bluetooth, meron siyang video, meron siyang FM, pwede natin lagyan ng memory card and USB and auxiliary. So upholstery naman mga boss, ito po yung napiling color and design ni sir. Ayan, so captain seat po itong ating DA17W. Lahat po ng 17W is captain seat. So all black po siya, and then yung kanyang design is meron po siyang diamond, and iba yung design niya dito sa ating dito. So single power slide po siya, yung kanyang auto power slide po is nasa driver side. So ganito po yung gumagana yung ating power slide. Ayan. And i-close natin. Ayan. So ganyan po gumagana yung ating power slide. Napaka-social po. Ayan. And syempre automatic po siya nga naglalak talaga. Ayan. So no need po nating i-push. So kung nagda-drive naman tayo and gusto nating i-open, meron din namang switch dito. Pwede natin i-long press. And kusa po siyang mag-o-open. And long press naman natin ulit yung ating switch. Long press natin and kusa po siyang magsasarado. So automatic po siya. Ayan. And syempre mga boss, meron din po itong isang set ng ating matting. So front, likod, and sa center meron po siyang matting. So isa po sa kinagandahan ng 17W units mga boss is meron na po siyang kasamang original na spoiler. Ayan. So hindi po yan fabricated mga boss, original po yan. And syempre yung pinaka special talaga na physical na meron si DA17W is yung kanyang taillights.
Ayan, so nasa bumper po yung taillights niya, but pataas naman yung design niya, palapad yung kanyang taillights. So napaka-social pa rin. Same sila ng mga taillights design ng mga Daihatsu, nasa bumper but palapad. So wala po siya dito yung mga 17W. Yun po yung pinagkaiba nila sa mga 64W. So although nasa bumper siya, but napakadali pong i-distinguish kung wagon po yung units natin or hindi. So aside from that mga boss, meron din po siyang side skirt. Ayan. So ito yung side skirt niya, original din po yan from Japan, hindi din po yan fabricated. And syempre merong takip dito yung kating mga 17W. So original din po yan, pagka mga wagon units may mga takip kahit 64W. So sa high roof naman mga boss, since high roof po yung unit natin, hindi po siya hanggang dito yung kanyang glass. So same po sila ng back glass ng mga 17V since high roof po siya. But kung low roof naman mga boss, hanggang dito umaabot yung glass ng ating back glass. Ayan. So yan, isa din po yan sa mga palatandaan kapag ka high roof or low roof. So although may kataasan yung ating 17W, since siya po yung pinaka top of the line, kahit mataas yung presyo niya mga boss, masasabi ko talagang sulit pa rin. Kasi nga ganito, from 17V, mga meron sa 17W na wala kay 17V, 3 layers headlight, chrome garnish, fog lamp, syempre meron siyang side skirt and spoiler, and all power na po siya. And then syempre kapag ka 17W mga boss, matic na yan, may kasama siyang Japan tires. So Japan mugs and tires. So ayan, original niya po itong mugs. So sulit na sulit pa rin. So halimbawa o-order tayo ng mga 17B, medyo mababa yung basic finish niya. And then sabihin nyo, mag-a-add kayo ng garnish, mag-a-add kayo ng fog lamp, mag-a-add kayo ng Japan tires, tapos gusto nyo pa all power. So halos katumbas din naman ng presyo ng 17W yung mga 17V. Mas top of the line pa yung unit natin, and syempre mas social. So depende na lang din sa mga purposes natin mga boss, and budget, lahat naman po maganda. Ayan, sinasabi lang natin yung advantage talaga ng units para po may idea kayo. So dito po sa atin, transparent po tayo mga boss, wala tayong tinatago. Kung ano naman yung gusto nyo, yun naman yung masusunod So ayun, wala tayong mga flowering words na kailangan nating mga idagdag para makaakit. So transparent po talaga tayo dito mga boss. So presyo tayo agad mga boss. Yung kabuang presyo po ng ganitong setup is umabot po ng 398,000 pesos. Lahat-lahat na po na ng mga accessories na nabanggit. So DA17W, automatic 4x2, turbo engine, straight-matic, all power po siya with single power slide, and high roof po siya. Ayan. So napakasulit na po ng 398 mga boss sa ganitong setup and ganyang mga accessories. And syempre, hindi naman mawawala talaga yung mga tint natin mga boss. Meron po itong wrap around tint with 3M tint, and then magic tint yung harap, medium black, super black, and medium black yung sa likod. Ayan. So 3M tint na po yan. Sulit na sulit mga boss, and napaka-clear talaga ng vision, and mas mataas yung ating heat rejection ng ating magic tint na nilalagay or ginagamit. So kasama din po pala itong mga boss sa ating door-to-door delivery. So i-deliver natin ito sa Tacloban. And ayun, yung presyo na nabanggit natin kanina is bukod pa yung ating delivery fee. So sa mga Luzon and Visayas buyer natin mga boss, yung ating shipping fee po is magdedepende po kung saan po kayong lugar. So pag-usapan na lang natin mga boss, and magdedepende kung gaano karami yung batch na i-deliver natin. So ayun, wag po kayong mahihiyang mag-message po mga boss or tumawag. Minsan nga lang, matagal tayong nakakapag-reply, lalo mga ganitong panahon na malapit na tayong bumiyahe, kasi focus tayo sa ating mga unit na i-deliver. So sa mga gusto pong magtanong, mag-inquire mga boss, message lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. Pwede din po kayong rumekta sa aking personal Facebook account na Kim Luis Busalia, yung nakita nyo sa screen. Also to my partner na si Kitty Cat G. At pwede din po kayong tumawag sa aking smart number na 0999-880-2420. Or pwede din po kayong tumawag sa globe number ng partner ko, yung nakikita nyo sa screen.
And maraming salamat po mga boss sa patuloy niyong pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. Maraming salamat po and see you po sa ating next vlog. To your fucking head, drop it out for one legend said.